Tagsibo ng 1,985. Nilamon ng dagat na ito ang tatay ko. At nilamon din ito ang buong buhay ko, si Haisheng. Pati ang kabuhayan ko. Sabi mo uwi ka ngayon para bilhan si Ami ng bagong sapatos. Anak, hayaan mong isama ka ng tatay mo. Wala na talaga ang pamilyang Chen. Ang kawawang ina at dalawang bata. Paano na kaya ang buhay nila mula ngayon? Narinig kong malaki ang utang nila sa kooperatiba ng pautang. At kay Boss Zhao. Noong nakaraang taon nang bumili si Haisheng ng bangka. Nangutang pa siya kay Zhao Jingyi ng 300 kuay. Ngayon wala na ang tatay mo. Ikaw ang kailangang sumalo sa lahat ng utang na ito. Anak. Ami, huwag kang mag-alala. Huwag po kayong mag-alala. Huwag po kayong mag-alala. Ang utang ninyo, ako pong anak ninyo ang magbabayad. Ang kabayaran sa bangkang hindi ninyo na ipagkaloob, ako po ang sasagot. Hindi ninyo nakita si Ami na lumaki. Ako na po ang titingin sa kanya para sa inyo. Ikaw ba si Chen Haisheng? Ako ang pinagkakautangan ng tatay mo. Haisheng, iho. Nakikiramay ako. Tunay na mabuting tao ang tatay mo. Sayang at maaga siyang nawala. May kailangan po ba, Boss Zhao? Maliit na bagay lang. Iyong 300 ko ay nautang ng tatay mo sa akin. Iniisip ko lang. Kakabigay pa lang ng huling hininga ng tatay mo. Kaya kailangan kitang paalalahanan tungkol sa utang. Haisheng, iho. Kuya Zhao, hindi naman po ako taong walang puso. Tingnan mo, kagagaling lang sa atin ang tatay mo. Hindi naman kita pipilitin agad. Pero tungkol naman sa kooperatiba ng pautang. 2,000 kuway ang atraso mo roon. Bukod pa sa bayad sa lumubog na bangka. Narinig kong ikaw ang hahabulin nila. Kuya Zhao, mabuti po ang puso ko. Maaari ko pong pakiusapan ang kooperatiba para sa iyo. Pero iyong 2 lumang bahay na tisa ninyo. Pati iyong kalahating mo ng lupa. Isang lamon na sa akin. Hindi lamang ako titigil sa paniningil ng 300 kuway. Aayusin ko rin ang usapin mo sa kooperatiba. Boss Zhao. Ang bahay na ito ang iniwan ng ama ng mga bata. Hindi ba pwedeng bigyan ninyo pa kami ng kaunting palugit? Hipag, Kuya Zhao. Sobra na ang kabaitan ko. Ang bahay na ito na ang kabayaran. Ako na ang aayos ng problema ninyo sa kooperatiba. Kung hindi, 8 taong gulang pa lang ang batang ito, hindi ba? Paano ang matrikula at dot niya? Paano ang matrikula at pangkasal niyang gastos? Sa hinaharap, puro problema ang naghihintay sa inyo. Boss Zhao. Bigyan ninyo naman ng daan ang aming pamilya. Inay, bumangon po kayo. Boss Zhao. Babayaran ko ng buo ang 300 ko ay na ito araw-araw. Sa loob ng 7 araw. Ano ang ipambabayad mo? Bukod sa 2 sira-sirang bahay na ito. Ano pa ang mayroon kayo? Akin ang bahala roon. CJ. Bibigyan kita ng 7 araw. Kapag hindi mo na ilabas ang 300 ko ay pagkalipas ng 7 araw. Kasama ang bahay at lupang ito. Aangkinin ko pati ang nanay at kapatid mong babae. Nga pala. Ipaalam ko rin sa kooperatiba mamaya. Bukas, may pupunta para kunin ang bayad sa bangka. 2,000 kuway ang kabayaran. Kailangan mo ring humanap ng paraan. Haisheng. Anak, patawarin mo si inay. Ang utang ng iyong ina. At ang utang ng iyong ama. Ngayon, pasa na sa balikat mo. Inay. Huwag mong sabihin iyan. Ako po ang anak ninyo. Ang utang ni Itay. Ako na po ang magbabayad. Haisheng. Ito ang bigay na ipinambayad ni Itay ng pakasalan kanya noon. Mahigit 20 taon ko itong itinago. Hindi ko kayang ipagbili. Bukas, sasamahan kita sa tindahan ng sanglaan. Inay. Hindi maaari ito. Iyan po ang pinakamahalagang alaala ninyo. Isasanla ninyo iyan. Hindi mapapanatag si Itay sa langit. Ulol na bata. Patay na bagay ang gintong kandado. Buhay ang kapalaran ng pamilya natin. Kung nakatingin si Itay mula sa langit, mas masasaktan pa siya para sa iyo kaysa sa akin. Kuya, hindi na ako hihingi ng bagong sapatos. Maayos pa ang sapatos ko.
1,200 yuan. Ito ang naipon ko sa buong buhay ko. Puhunan para sa kabaong. Kunin mo na lahat. Liu Chen, hindi ko po matatanggap ang perang ito. Sa edad ninyo, paano kung may mangyari sa inyo? Kalokohan ang mga paano kung. Kapatid ko si itay mo. Wala na siya. Ako ang tatay mo. Haisheng, bigyan mo naman ng dangal si Liu Chen. Huwag mong hayaang si Zhao Jingyi. At ang wang na iyon ay pagtawanan ang pamilya natin. Liu Chen, hihiramin ko po ang perang ito. Ako si Chen Haisheng. Tiyak na babayaran ko po kayo. Magandang bagay ang kandadong ito. Pero hindi maganda ang presyo ng ginto ngayon. Bibigyan kita ng 280. Ako ang may-ari ng tindahan. Ang kandadong ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 500. Dagdagan mo pa ng kaunti. 280. Tanggapin mo o huwag. Inay, isinangla na. Ang gintong kandado ni inay. 280 lang. Puhunan sana para sa kabaong ni Liu Chen. 1,200. 20 mula sa sarili kong ipon. Kapag pinagsama, 1,500 ang kabuuan. Kapag pinagsama, 1,500 ang kabuuan. 2,000 pa sa kooperatiba ng pautang. Kulang pa tayo ng 500. Kailangan ding isama ang 300 kay Zhao Jingyi. 800 ang kabuuang kulang. Haisheng, lahat ng pwedeng mahiraman sa bayan ng Nanwan. Nahiraman ko na. Walang naglalakas loob na magpahiram sa iyo. Si Zhao Jingyi ay 30 taon nang nakaugat sa bayan. Hindi natin kayang makabangga siya. Liu Chen, pagkatapos bayaran ang kooperatiba ng pautang. Balak ko pa rin bumili ng bangka. Bumili ng bangka, nasisiraan ka na ba? Kakalamon lang ng dagat kay itay mo. At gusto mo pang pumalaot. Saan mo kukunin ang pera? Liu Chen, pakinggan ninyo po ako. Hindi ako maaaring makulong sa Pampang. Sa pagpunta ko lamang sa dagat, magkakaroon ako ng pagkakataong makaahon. Nilamon si itay ng dagat. Pero may ginto rin sa dagat. Tungkol naman sa perang pambili ng bangka. Pupunta ako sa isang nagpapautang. Ang bahay at lupa ng pamilya namin ay siguradong kasing halaga ng halagang ito. Haisheng, ikaw at ang iyong ama. Pareho kayong matitigas ang ulo. Noong bata pa ang ama mo. Sinabi rin niya ang mga salitang iyan. Ito ang 500 iniwan sa akin. Nang dati kong kasama sa buhay. Lahat. Kunin mo na lahat. Hindi pumasa sa pagsusuri. Bakit hindi tinanggap ang kolateral ko gayong sapat naman ito? Ha. Makinig ka na lang kay Direktor Liu. Ikaw na hamak na walang-wala. Ano ba ang magagawa ng kakarampot na perang iyan? Ang 500 ito. At ang bulok mong titulo ng lupa, isasanla mo lahat sa akin. Kung gusto ng kapatid mong babae na mag-aral, kaya ko siyang tustusan. Boss Zhao. Iniisip mo ba na? Wala nang malalapitan si Haisheng. Pero sa bayang ito, hindi lang iisa ang nagpapautang. Kulang pa ako ng 500. Napuntahan ko na ang lahat ng maaaring mahiraman sa bayan. Hindi ko na talaga alam ang susunod kong gagawin. Binata, kailangan mo ba ng payong? Binata, kailangan mo ba ng payong? Narinig ko ang lahat kanina sa labas ng tanggapan ng nagpapautang. Narinig ko ang lahat. Maaari mo bang sabihin sa akin kung bakit mo gustong bilhin ang bangkang iyon? Ginoong Chen. Huwag mo akong tawaging Ginoo. Haisheng ang pangalan ko. Chen Haisheng ako. Haisheng na lang ang itawag mo sa akin. Kung ganoon, Yuehua na lang ang itawag mo sa akin. Pumunta ako sa Nayong Xiasha kasama ang ama ko. Ang ama ko ang may-ari ng Wang Maritime Trade sa kabisera ng lalawigan. Naghahanap kami ng mga bagong mapagkukunan ng paninda.
Sumulat din ako ng isang artikulo para sa pahayagan ng lalawigan. Tungkol sa buhay ng mga mangingisda matapos ang reforma at pagbubukas. Miss Yuehua, isa lang siyang hamak na walang perang pambili ng bangka. Ano naman ang maisusulat tungkol sa kanya? Miss Yuehua, isa lang siyang hamak na walang perang pambili ng bangka. Ano naman ang maisusulat tungkol sa kanya? Chen Haisheng. May nakikita akong kakaiba sa mga mata mo. Ano iyon? Likas na bangis. Ngayon, maaari mo nang sabihin sa akin kung bakit mo gustong bilhin ang bangkang iyon. Miss Yuehua, 3 araw na ang nakalipas ng lamunin ng dagat ang ama ko. Isinanla ng ina ko ang kaisa-isang gintong palawit niya. Inilabas ni Chen ang lahat ng naipon niya para sa kanyang libing. Para lamang magkaroon ako ng bangka. Dahil sa paglalayag lamang, ako kikita ng pera. At makakabayad ng utang. Kailangan kong bayaran ang mga utang. At buhayin ang pamilya ko. Ang utang na naiwan niya, ay ako ang kailangang magbayad. May dinala akong taong maaaring makipagtulungan sa inyo. Binata, taga saan ka? Magandang araw po, Tio Wang. Ako po si Chen Haisheng mula sa Nayong Siasha. Kamakailan lamang pumanaw ang ama ko. Kailangan kong tumayo sa sarili kong mga paa at itaguyod ang pamilya ko. May ningning sa mga mata niya. Katulad noong bata pa ako. Sinasabi ko sa inyo, naglakas loob siyang pumalaot ng mag-isa. At makipagbuno sa bagyo para mabuhay. Tio Wang, kung papayag po kayong magpaunang bayad ng 500 deposito. Sa loob ng 7 araw, makapagdadala ako sa inyo ng 3,000 gin ng malalaking yellow croaker. Mas mababa sa presyo sa merkado ang bawat kalahating kilo. Ako na ang sasagot sa lugi. Binata, 1,500 kilo ng dilaw na isda. 30 taon na akong nasa negosyo ng pagkaing dagat. Kaya mong makahuli ng ganito karami sa isang paglalayag. Sa buong karagatan ng Siasha. Hindi higit sa 5 tao. 22 taong gulang ka pa lamang. Saan mo hinuhugot ang tapang mo? Tio Wang, 6 na taon akong naglayag kasama ni Itay. Alam ko kung saan matatagpuan ang mga pangkat ng isda sa karagatan ng Siasha. Kahit nakapikit ako, alam ko. Sa pagkakataong ito, pupunta ako sa bahura ng Huangjiao. Ang bahura ng Huangjiao. Iyon ang dagat ng kamatayan. Napakalakas ng hangin at mga alon doon. Wala ka na bang pagpapahalaga sa buhay? Tio Wang, ang buhay ganyang bagay. Noong araw na nilamon ng dagat si Itay. Naiwan na rin ang buhay ko sa dagat. Ngayon, nabubuhay ako para sa kanya. CJ. Ako si Wang Qing'an, 30 taon nang nagnenegosyo. Ang tinitingnan ko sa isang tao. 500 piso. Para sa iyo. Tio Wang. Salamat po. Huwag mo akong pasalamatan. Pagkalipas ng 7 araw, hihintayin ko sa pantalan ang mga isda mo. Hindi po kayo bibigyan ng anak ninyo. Ang pamilya Chen natin ay may sarili na namang bangka. Sa sandaling iyon, habang pinagmamasdan ko ang kanyang papalayong likod, bigla kong naunawaan. Naunawaan ko na si Itay. Naunawaan ko na si Tio. Kung bakit niya kailangang ibigay sa kanya ang 500 piso. Haisheng, ibinibigay ko sa iyo ang ballpen na ito. Binibining Yuehua. Hindi ko po ito matatanggap. Ballpen ninyo po ito. Tanga. Dahil sa akin ito. Kaya ibinibigay ko sa iyo. Kapag kumita ka na ng pera, gamitin mo ito para personal mong pirmahan ang kontrata para sa akin. Yuehua. Hintayin mo ako.
Kuya Zhao, nakabili ng bangka si Chen Haisheng. At nakipagkasundo pa sa Wang Maritime Trade. Para sa isang malaking kontrata. Ano? May mag-amang dumating mula sa kabisera ng lalawigan. Ang ama ang may-ari ng Wang Maritime Trade. Ang anak naman ay ang kanyang dalaga. Ang pangalan niya ay Wang Yuehua. Balita ko, reporter siya ng pahayagang panlalawigan. Napakaganda pa niya. Ang Wang Maritime Trade sa kabisera ng lalawigan ay isa sa 3 pinakamalalaking kumpanya sa buong lalawigan. Chen Haisheng, Chen Haisheng. Ikaw na hamak na walang-wala. Talagang sinuwerteng parang nanalo sa loto. Pero, balita ko, pupunta raw si Chen Haisheng sa bahura ng Huangjiao. Malalaki ang alon doon. Karaniwan lang na may mamatay doon. Haisheng, hindi ka pa natutulog. Haisheng, uminom ka ng sabaw ng luya. Malamig sa gabi. Yuehua, gabi na. Bakit ka na parito? Haisheng, may nalaman ako kaninang hapon. Nangangalap ako ng balita sa pantalan. Narinig ko sa 2 gumagawa ng bangka. May ipinagpalit si Zhao Jingyi. Sa pandikit sa ilalim ng bangka mo. Sabi nila, mababang uri raw ang ginamit. Kapag sinalubong ng malalakas na alon, magkakalas-kalas ang bangka. Ha? Alam ko. Alam mo. Kung alam mo, bakit lalayag ka pa rin? Yuehua, ako si Chen Haisheng. Wala na akong atrasan. Sumapit na ang 7 araw. Kailangan kong pumalaot. Tungkol sa pandikit. Palihim na akong kumuha ng mga tao. Para muling patibayin ang bangka. Akala ni Zhao Jingyi. Wala akong alam. Gusto niyang pagtawanan ako. Kaya bibigyan ko siya ng magandang palabas. Chen Haisheng. Talagang matigas ang ulo mo. Haisheng. Kapag nawala ang tapang ng isang tao, laman na lang siyang ihagis sa mga lobo. Mabuhay ka. Bumalik ka. Hintayin mo ako. Mag-ingat ka, mag-ingat. Ngayong hapon. Sa karagatan ng Nayong Siyasya. Isang malakas na bagyo ang tatama. Pinababalik agad sa daungan ang lahat ng bangkang pangisda. Kuya Haisheng, masama ito. Pumapasok ang tubig sa loob ng bangka. Kuya Haisheng. Sabi sa radyo, paparating daw ang malakas na bagyo. Umuwi na tayo habang maaga pa. Per. Nasa bahura ng Huangjiao na tayo sa silangan. Puno ng malalaking kawan ng isda ang dagat na ito. Kapag pinalampas natin ito, matatagalan bago muling magkaroon ng pagkakataon. Tama nga, may ilang bahagi pa ng katawan ng bangka na hindi maayos na napalakas. Kuya Haisheng, lumabas ka agad at tingnan mo. Kusang dumating ang pagkakataon. Pero ngayon ang pinakamatindi ng alon at hangin. Maaaring bumalik tayo agad para makaiwas sa panganib. At isuko ang pambihirang huli. O gamitin ang sandaling ito. At makipagsapalaran sa pangingisda. Itay, hindi ako basta-bastang nagsusugal ng buhay. Hinihiling ko lang nakahabagan tayo ng bagyong ito. At makabalik tayong ligtas sa Pampang. Ha 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 ha. Hindi maganda ito, Kuya Haisheng.
Kuya ko. Haisheng. Yuehua, nakabalik na ako. Nakabalik na si Chen Haisheng. Narinig kong nakahuli kayo ng libo-libong kilo ng isda. Pupunta ako para makita ang malaking isda. Naku, inay. 3,800 kilo. Chen Haisheng, yumaman ka na. Diyos ko. Talagang may ibubuga ang batang ito. Aba, hampas lupa. Kuya Zhao. Ang batang ito. Bakit ang swerte niya? At hindi man lang matinag. Bawat biyahe. Boss Zhao. Sumapit na ang 7 araw. Narito po ang 300 hiniram ko sa inyo. Ibinabalik ko na po. Sabi nila, mahilig kang manampal ng tao. Ako si Chen Haisheng. Ngayong araw, doble ang ibabayad ko. Yuehua. Ako na po ang sasagot para kay Haisheng sa hiling ninyo. Maaari na po nating simulan ang kwento. Noong araw na iyon, tinitigan ko ang lalaking iyon. Isang lalaking nag-aapoy sa tapang. Bigla kong napagtanto na hindi na ako makakaalis sa buhay na ito. Tiya, nagluto po ako ng baboy na nilaga sa sarsa. Narinig kong paborito ito ni Haisheng. Ay, binibining Yuehua. Ikaw pa mismo ang nagluto. Napakabait talaga ng Haisheng na ito. Bata pa lang, ganyan na ba siya kabait? Maagang pumanaw ang kanyang ama. 12 taong gulang pa lang siya, sumasama na siya sa pangingisda ng kanyang ama. Pag-uwi, tumutulong pa siyang mag-igib ng tubig at magsibak ng kahoy. Karga niya ang kanyang nakababatang kapatid. Naglalakad siya mula silangan hanggang kanluran ng nayon. Hinihele niya ito hanggang makatulog. Inay, bakit po ninyo sinasabi ang mga iyon? Tama na po, tama na. Kumain na tayo. Kumain na tayo. Haisheng, dumidilim na po. Mauuna na po akong umuwi. CJ, madilim na at mahirap ang daan. Haisheng, ihatid mo siya. Binibining Yuehua. Opo, tiya. Haisheng, naisip mo na ba kung ano ang gusto mong gawin sa hinaharap? Naisip ko na. Una, bibili ako ng mas malaking bangka. Ikalawa, kukuha ako ng mas maraming tauhan para mas marami kaming mahuli. Ikatlo, magtatayo ako ng pabrika ng pagproseso ng pagkaing dagat sa Nayong Siasya. Para magkaroon ng trabaho ang buong nayon. At kumita ang lahat. Magtatayo ng pabrika. Haisheng, malaking negosyo iyan. Kakailanganin mo ng daan-daang libo bilang panimulang puhunan. Hindi ganoon kadali iyon. Yuehua. Ngayong araw, nakabili ako ng 3,000 kilo ng yellow croaker. Ilang buwan lang ang nakalipas. Ni sa panaginip ay hindi ko ito maisip. Basta may lakas kang mangarap. Hindi susuko ang tao sa kapalaran. Haisheng. Alam mo ba? Sinabi ni Itay na kailangan kong bumalik sa kabisera sa Makalawa. Nakatanggap si Itay kaninang hapon ng telegrama mula sa kabisera. May problema sa negosyo ng pamilya. Pinababalik niya kami agad. Balak ko sanang manatili pa ng ilang araw. Pero hindi ko na ito matatakasan. Haisheng, ayokong umalis. Mauna ka nang bumalik. Kapag kaya ko na. Sa araw na makatatayo na ako sa harap mo. Pupunta ako sa kabisera para hanapin ka. Palagi kong dadalhin ang panulat na ito. Kapag napirmahan ko na rito ang una kong malaking kontrata, pupunta ako sa iyo. CJ. Haisheng, hihintayin kita. Kahit gaano pa katagal. Noon ko lamang nalaman
Kung ano ang pakiramdam na mapuno ng isang tao ang puso mo. Ano ang problema? Kuya Zhao, umalis na si Yuehua sakay ng kotse ngayong araw. Ay, umalis na pala. Chen Haisheng. Wala nang magtatanggol sa kanya ngayon. Tiyo-san, pakitawag dito ang lahat ng may-ari ng tindahan ng isda sa bayan. Magpatawag tayo ng pagpupulong. Ang barkong Haisheng. Chen Haisheng. Mukhang nagiging eksperto na siya. Isa na namang mahigit 2,000 kilo. Ang batang ito, paano niya nagawa iyon? Pagkatapos nating maibenta ang lahat ng isda ngayong araw, aanyayahan ko ang lahat ng may-ari ng tindahan ng isda sa buong bayan. Para kumain sa Zhang Family Restaurant. Chen Haisheng. Hindi ako bibili ng isda ngayon. Boss Lee. Hindi ba sinabi ninyo noong huli na matagal tayong magtutulungan, bakit? Walang dahilan. Puno na ang bodega, hindi na namin kayang tumanggap pa. Tiyo Zhao, sabihin ninyo sa akin. Walang gustong bumili ng isda ko. Anak. Hindi sa ayaw kitang tulungan, anak. Si Zhao Jingyi ang nagtipon kamakalawa ng 18 tindahan ng isda sa buong bayan. Nagdaos siya ng pagpupulong. Nagbanta siya. Sino mang bumili ng isda mo? Puputulin niya ang supply ng taong iyon. Sabay-sabay kayong haharang sa kalakalan. Boss. Kapag hindi na ibenta ang mga isdang ito, mabubulok na ang mga ito. Akala ko, kailangan ko lang magsumikap ng husto. At makakaligtas na ako. Pero nagkamali ako. Sa mundong ito, hindi sapat ang puro sipag. Anak. Naalala ko na. May isang tindahan ng isda sa bayan ng Nanwan. Ang may-ari ay apelyidong Lin. May alitan siya kay Zhao Jingyi. Puntahan mo siya. Muli na namang pinababa ni Zhao Jingyi ang presyo ng 2 sentimo. Boss Lin. 1,250 kilo. Di kalidad na yellow croaker. Bibilhin mo ba o hindi? Chen Haisheng. Sino ka ba sa tingin mo? Nag-utos si Zhao Jingyi na parusahan ka. Sino sa bayang ito ang maglalakas loob bumili ng isda mo? Kaya po ako lumapit sa inyo. Umalis ka, umalis ka, umalis ka. Hindi ko naman kalaban si Zhao Jingyi. Pero hindi pa ako handang mamatay. Bibilhin ko ang isda mo. Bukas, wasak na ang tindahan ng isda ninyo dahil sa kanya. Ikaw, batang ito. Boss Lin. Monopolyo na ngayon ni Zhao Jingyi. Ang mga maliliit na nagtitinda sa bayan. Iisa na lamang ang kumokontrol sa supply niya. Kapag tinanggap ninyo ang kargamento niya, gaano kalaki ang ibinaba ng kita ninyo? Mas alam ninyo iyan kaysa sa akin. Kung magpapatuloy ito, ang tindahan ng isda ninyo ay maluluto ng dahan-dahan parang palaka sa maligamgam na tubig. Unti-unti kayong maubos. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Ang kargamento ng isdang ito. Ibibigay ko sa inyo sa 60% ng presyo sa pamilihan. 60%. Walang pangalan, walang resibo. Sa hating gabi, dadaan sa maliit na daan sa likod ng bundok. At ibababa mismo sa likod bahay ninyo. Mula ngayon, ang mga isda mula sa Nayong Siyasya. Lahat ay ipapadaan ko sa lihim na ruta papunta sa inyo. Sa harap ng lahat, magkunwari kayong takot sa kanya. Pero palihim, magsanib puwersa tayo. At ubusin ang pundasyon niya. Naitulak na tayo sa bangin. Ayaw mo pa ring lumaban ng buong tapang. Sa halip, natuto kang maghiwa ng sariling laman para pakainin ang mga lobo. Bata, napakabagsik mo sa sarili mo. May potensyal kang gumawa ng malalaking bagay. Tinatanggap ko ang kasunduang ito.
1,200 kuwai. Sakto. Kuya Hai. Ang kargamentong ito karaniwan ay hindi lalampas sa 2,000 ang benta. Mga kapatid sa dagat. Ipinusta natin ang kalahati ng buhay natin. Sayang ang 800. Hindi ako papayag. Tandaan mo, ang 800 isinuko natin ngayon. Bukas, pagbabayarin ko si Zhao Jingyi. Gagamitin ko ang buong pamilihan ng isda ng bayan ng Nanwan para makabawi. Kaya niya akong harangan ng sandali. Pero hindi niya ako kayang pigilan habang buhay. Inay, nakauwi na po ako. Anak, sa wakas ay nakauwi ka na rin. Mula sa kabisera ng lalawigan, si Binibining Yuehua ay nagpadala ng isang liham na minarkahang apurahan. Ibigay mo sa akin. Hai Sheng, tulungan mo ako. Yuehua. Anak, ano ang nangyari sa iyo? Sino ang nangahas na galawin siya? Sisiguraduhin kong hindi siya makakabalik ng maayos. Talaga bang mag-isa kang pupunta sa kabisera ng lalawigan? Sa mansyon ng isang mayamang pamilya. Tayong mga taga-bukid ay hindi kailanman makakapasok doon. Inay, kailangan kong pumunta. Ikinulong ng pamilya si Yuehua. Hindi ako pwedeng manood lang at walang gawin. Malalim ang tubig at mataas ang mga pintuan sa kabisera. Kapag pumunta roon tayong mga mangingisda, malamig na tingin lang ang matatanggap natin. Nasa kagipitan si Yuehua. Ako si Chen Haisheng. Hindi ako magtatago na parang pagong. Inay, magdadala ako ng 3,000 piso papunta sa kabisera ng lalawigan. Mag-iwan ako ng 2,000 para sa pang-araw-araw nating gastusin. Sapat na iyon para sa mga emergency. Isang tren ang patungo sa kabisera ng lalawigan. Magsisimula na ang pagsuri ng tiket. Sumakay na tayo. 13 piso ang pamasahe mula sa bayan papunta sa kabisera. Sa unang pagkakataon mula nang lumaki ako, ay napakalayo ko nang umalis sa Nayong Siyasya. Ang tanawin ng mga bundok at ilog sa labas ng bintana ay isang bagong mundong hindi ko pa kailanman nakita. Ano ang pakialam ng isang taga-bukid sa daan? Tumayo ka. Sino ang hinahanap mo? Hinahanap ko si Wang Yuehua. Akala mo ba ay basta-basta mong makikita si Binibining Wang? Hindi mo man lang alam ang sarili mong katayuan. Noon ko lamang naunawaan na may isang hindi nakikitang pader sa mundong ito. Mas mataas pa sa bundok at mas malayo pa sa dagat. Iyon ang pader ng uri sa lipunan. Yuehua. Haisheng. Bakit ka narito? Yuehua, kilala mo ang taga-bukid na ito. Ano naman kung taga-bukid ako? Ang pangalan ko ay Chen Haisheng. Chen Haisheng, hindi ba, ikinalulugod kitang makilala? Dahil matagal ka ng kaibigan ni Yuehua. Pagbibigyan na kita. Pumunta ka sa piging ng pamilya Wang ngayong gabi. Huwag kang pumunta. Huwag kang sumama. Pupunta ako. CJ. Alas 7 ng gabi, magpapadala ako ng sasakyan para sunduin ka. Halika na. Ito si Yuehua. Ang kaibigan niyang nakilala niya sa probinsya. Simple naman ang pananamit niya. Haisheng, maupo ka agad. Haisheng, ilang taon ka na? 22. Ano ang hanap buhay ng pamilya ninyo? Nangingisda po.
Ah, mangingisda pala si Haisheng. Haisheng, alam mo ba? 26 na taong gulang na si Yuehua ngayong taon. Nag-aral siya mula pagkabata. Nagtapos siya sa Departamento ng Wikang Chino ng Pamantasang Pangguro sa kabisera ng lalawigan. Baka ibang-iba ang kaalaman at mundong ginagalawan ninyo. Malamang ay hindi kayo magkasundo. Tama, ang isang babaeng tulad ni Yuehua ay dapat mapangasawa ng pamilya Li. Dapat magkapantay ang estado ng dalawang pamilya. Ang pamilya namin ni Zhang. Nag-aral din siya sa ibang bansa at ngayon ay nakabalik na. At balang araw, siya ang hahawak sa negosyo ng pamilya Li. Mapoprotektahan din niya si Yuehua. Ginoong Chen, makinig po kayo sa sinabi ni Yuehua. Sana yung siya siya. Nakahuli ka ng 3,800 gin na yellow croaker. Talagang kahanga-hanga iyon. Alam mo ba? Ang pamilya Li namin noong nakaraang buwan pa lamang ay lumagda na sa isang kumpanya ng pangingisda sa tangway ng Jayaodong. Para sa kontrata ng cuttlefish. Naaabot sa 3,000 tonelada. Kung ikukumpara sa 3,800 gin mong huli. Hindi lang kaunti ang lamang namin. Zhang, wag mong patulan ang isang bata. Ang pamilya Li namin ay ilang dekada nang nasa kalakalan ng yamang dagat sa buong lalawigan. Maliit na bagay lang ang ganitong kontrata. Naku, hindi po ako nagyayabang. Ang gusto ko lang sabihin. Dahil naparito na si Ginoong Chen sa kabisera ng lalawigan. Mas mabuti sigurong hayaan na lang ng pamilya Li namin. Napunduhan ang pagbili mo ng ilang magagandang bangka. Hindi ito limos. Puhunang panimula ito. Ang 10,000 yuan na ito. Ituring mo na lang na regalo ko sa unang pagkikita natin. Kunin mo na. Kaibigan ko si Haisheng. Hindi mo siya maaaring hiyain ng ganito. Hindi ko hahayaang bastusin ninyo siya ng ganito. Yuehua, maupo ka. Inay. Mabuting tao si Haisheng. Hindi siya katulad ninyo. Yuehua, may relasyon ka sa isang hamak na taga na yon. Mabuti o masama, ano ba ang pinagsasasabi mo? Ang mapapangasawa ng pamilya Wang ay mula sa pamilya Li ng kabisera. Hindi isang mangingisda. Mga tiyuhin at tiya. Magkukwento ako. Gusto ba ninyong makinig? Sige, magkwento ka. Isang buwan na ang nakalipas. Namatay sa dagat ang tatay ko. At ako ang naging tanging haligi ng aming pamilya. Nawasak din ang bangka ng tatay ko. Kailangan ko ng pera para makabili ng bangka. Pero noong mga panahong iyon, si Zhao Jing isa na yon, ay kakilala ng pinuno ng kooperatiba sa pautang. Sinadya nilang harangan ang daan ko, na sinasabing napakapanganib pumalaot. At dahil baka hindi ko mabayaran, hindi ako napautang. Noong panahong iyon, ang inyong dalagang si Yuehua ay nasa tapat ng kooperatiba sa pautang. Narinig niya ang kwento ko. Inaya niya akong kumain ng isang mangkok ng Yangshan noodles. 8 mao lang ang halaga. Pero ang Yangshan noodles na ipinakain mo sa akin noong araw na iyon ay hindi lamang nagkakahalaga ng 8 mao. Mula nang mamatay ang tatay ko. Iyon ang unang pagkakataong may tumuring sa akin bilang tao. Dinala mo ako kay Tio Wang. Iyon ang unang pagkakataong may hindi tumingin sa aking pinagmulan. At nagbigay sa akin ng pagkakataon. Pagkatapos, hindi tiningnan ni Tio Wang ang aking kahirapan. At hindi rin niya inisip na nagyayabang ako. Binigyan niya agad ako ng 500 yuan bilang paunang bayad. Ginoong Li ang pamilya ninyo. Ang kontrata ninyong 3,000 toneladang cuttlefish mula sa tangway ng Jayaodong. Totoong hindi kayang pantayan ng mga isda ko. Pero may itatanong lang ako. Ginoong Li, may kinita ka na ba sa buhay mo gamit ang sarili mong mga kamay? Kahit 1 sentimo man lang. Ang 3,000 toneladang kontrata ninyo sa tangway ng Jayaodong. Sarili mo ba talagang pinaghirapan? Ang diploma mo mula sa pag-aaral sa ibang bansa. Sarili mo bang pinaghirapang pag-ipunan? Ang suot mong mamahaling kasuotan. Ang tatay mo ba ang nagpagawa para sa iyo? At ang 10,000 yuan na dala mo ngayon mula sa tatay mo. Itinapon mo sa harap ko. Hindi ka ba nahihiya sa ginagawa mo? 3 dekada sa silangan ng ilog. Sa loob ng 30 taon, nagbabago ang takbo ng kapalaran. Huwag mong pagtawanan ang mahirap na may punit na damit. Yuehua, sinabi ko na sa iyo. Kapag kaya ko na, sa araw na makatatayo na ako sa harap mo, pupunta ako sa kabisera para hanapin ka. Hintayin mo ako. Chen Haisheng. Haisheng, sasama ako sa iyo. Ayokong magpakasal kay Li Zhang. Yuehua, hindi pwede ngayon. Bakit? Dahil sumama ka sa akin ngayon. Ilalabas lang kita sa pamilya Wang. Babalik ako sa nayong siyasya. Gagamitin ko ang 3,400 ito para muling pumalaot. Muli akong susuong sa laban hanggang kumita ako ng sapat na pera. Tatayo ako sa sarili kong mga paa at magiging karapat-dapat sa iyo. Ako mismo ang darating para pakasalan ka. Para ang nanay mo ay buong pusong humanga sa buong kabisera. At kusa kanyang ipakasal sa akin. CJ, kung ganoon, hihintayin kita sa araw na iyon.
Yuehua. Aalis na ako. Mag-ingat ka. Yuehua. Hindi sa ayaw kitang isama. Hindi lang talaga kita maaaring isama. Ikaw ang buwan sa kalangitan. Kailangan kong gawin ang sarili ko. Na maging kalangitang karapat-dapat sa buwan. 1 taon. Bigyan mo ako ng 1 taon. Gagawin kong buong kabisera. Ay matandaan si Chen Haisheng. Ang 3 pangalang ito. Pangingisda sa laot. Buhay ng isang mangingisda. Boss Lin, ang ganitong kalakaran ay hindi magtatagal. Kapag nalaman ito ni Zhao Jingyi, hindi lang tayo ang mapapahamak. Pati si Boss Lin ay madadamay. Kailangan na nating mag-isip ng paraan. Ano ang nangyayari? Bakit nagpupukpok ng gong si Chen Haisheng? Mga kababayan ng Nayong Siyasya. Magtatatag ako ng kooperatiba ng pangisdaan ng Siyasya. Anong kooperatiba? Ano ang ibig sabihin yan? Mga kababayan, alam kong tayong mga taga-Nayong Siyasya ay bawat pamilya umaasa sa pangingisda para mabuhay. Pero kapag kanya-kanya tayong lumalaban, lagi tayong sinusupil ng mga tulad ni Zhao Jingyi. Ang naiisip ko ay ito. Lahat ng mangingisda sa Nayong Siyasya ay sumali sa kooperatiba. Ako ang mamamahala sa pagbebenta at transportasyon. Kayo naman ang bahala sa pangingisda. Ipinapangako ko. Ang presyo ng isda ng ating kooperatiba ay mas mataas kaysa kay Zhao Jingyi. 10 sentimo bawat kilo. Kung ganoon, kikita ako ng ilang yuan sa isang araw. Chen Haisheng. Ano ang maipapangako mo, iho? Narito ang 1,500 yuan na cash. Napakalaking halaga niyan. Sino ang sasali sa kooperatiba ngayon? Magbabayad muna ako ng 10 yuan bilang paunang deposito. Bakit tatanggihan ang biyaya? Haisheng, ako ang unang sasali. Sasali ako. Isama mo ako. Sasali ako. Sasali rin ako. Tio Wang, 10 yuan po para sa inyo. Kuya Li, 10 yuan po para sa iyo. Salamat, Haisheng. Hahaha. Mga kababayan, simula ngayon. Opisyal nang itinatag ang kooperatiba ng pangingisda ng Siyasya. Mabuti. Mabuhay ang kooperatiba. Bumagsak ang presyo ng isda. Kuya Zhao, malaking problema po. Chen Haisheng. Nagtatag siya ng kooperatiba ng mga mangingisda. Isinama niya ang 46 na pamilya sa nayon ng Siyasya. At lahat ng mangingisda. Ano? Nayon ng Siyasya. Ito ang pinaghirapan ko. Sa loob ng 20 taon. Si Tio Chen ba? Ako si Jingyi. Maihihilingin po ako. Kailangan ko po ng tulong ninyo. Pakikontak po si Hepe Wang ng kumpanya ng pangisdaan ng probinsya. Jingyi, makakaasa ka. Ang isang kooperatiba na walang lisensya sa pagbili ng produktong dagat. Sa panahon ngayon, ay isang iligal na organisasyon. Bukas, magpapadala ako ng mga tauhan para mag-imbestiga. Chen Haisheng, may nagsumbong sa iyo. Nagpapatakbo ka ng iligal na organisasyon. At ginugulo mo ang kaayusan ng pamilihan. Makipagtulungan ka agad sa investigasyon. Ano ba ang nangyayari? Iligal daw ang kooperatiba. Sabi ko na nga ba, kahina-hinala ang bagay na ito. Ipapahamak tayong lahat ni Chen Haisheng. Zhao Jingyi. Sobra na ang pakana mo. Opisyal. Pag-usapan natin ito ng mahinahon. Walang ginawang paglabag ang bata. Opisyal. Sasama ako sa inyo. Anak. Kuya. Chen Haisheng. Ipabubulok kita sa kulungan. Para matuto ka. Sino ang bagong dating? Tinanong kita. Nagbibingi-bingihan ka ba? Naghahanap ka ba ng gulo? Ano ba ang ginagawa mo? Tumigil kayong lahat. Opisyal. Sila ang unang nanakit sa akin. Sir, ano po ang kailangan ninyo? Nga, sir, ano po ang nangyari? Ang pamangkin kong si Haizi. 22 taong gulang. Kakamatay lang ng ama niya sa dagat. Tapos, inaresto agad siya. May matanda siyang ina at nakababatang kapatid na babae sa bahay. Kapag may nangyari sa kanya,
Magkakawatak-watak ang pamilya nila. Hepe, iyong matandang nasa labas. Ay halos 2 oras ng paikot-ikot sa may pintuan. Paulit-ulit siyang nakikiusap na makita si Chen Haisheng. Pati sa mga dumaraan, ikinukwento niya ang kabutihan ng pamilya nila. Lalong dumadami ang mga nakikiusyoso. Gusto po ba ninyong papasukin siya para makapagsalita? Mabigat na mabigat ang kaso ni Chen Haisheng. Tumawag mismo si Hepe Wang. Mula sa kumpanya ng pangistaan ng probinsya. Hindi ko siya mapigilan. Sinuri ko ang mga dokumento. Talagang may mga pagtatalo sa kaso ni Chen Haisheng. Sundin natin ang tamang proseso. Hindi natin siya maaaring hatulan agad. Papasukin ninyo ang matanda. Sir, ano po ang pangalan ninyo? Ano ang relasyon ninyo kay Chen Haisheng, Hepe Zhang? Hepe Zhang. Chen Degi ang pangalan ko. Taga na yun po ako. Anak siya ng aking kapatid. Ang kapatid ko ay si Chen Jiangwu. Namatay siya sa dagat noong 1 buwan. 22 taon pa lamang ang bata. Siya na ang naging haligi ng aming pamilya. Hindi maaaring mapahamak siya. Hepe, mabuting bata po si Haisheng. Hindi siya kailanman gumagawa ng masama. Nakikiusap po ako, maawa po kayo. Pakiimbestigahan po ninyong muli ang kaso niya. Huwag ninyo po siyang pagbintangan ng walang sala. Naunawaan ko po ang nararamdaman ninyo. Huwag po kayong mag-alala. Susuriin ko itong muli ayon sa proseso. Hindi ko po hahayaang mapagbintangan ang isang inosenteng tao. Maraming salamat po, Hepe. Salamat po, Hepe. Nais manligaw ng anak ng pamilya Li. Bini-bini. Ito ang nakababatang kapatid ni Haisheng mula sa Nayong Siyasya. May ipinadala pong sulat ang kapatid niya. Sabi niya, kagyat daw po ang usapin. Ibigay mo sa akin. Bilis. Naaresto po ang kapatid kong si Haisheng. Kailangan ninyo po siyang iligtas. Wala po siyang ginawang krimen. May kakilala po ba kayo sa kumpanya ng Yamang Dagat ng Lalawigan? Tulungan ninyo po siya. Naaresto si Haisheng. Nakikiusap po ako sa inyo. Tulungan ninyo po siya. Wala talaga siyang ginawang krimen. Kapag may nangyari sa kanya, hindi ko na alam ang gagawin ko. Sige, ano ang balak mong gawin, sasamahan kita. Tama na. Yuehua. Alam kong nag-aalala ka. Pero kumalma ka muna. Sabihin mo sa akin. Bakit kailangan mo siyang iligtas? Ano ba ang mayroon sa kanya at handa kang magsakripisyo ng ganito? 26 na taon na akong nabubuhay. Napakarami ko nang nakitang mayayamang binata na lumaking sagana sa luho. Akala nila iwalang tatalo sa kanila at kung umasta ay napakalamig. Kahit gaano pa sila kabait sa akin. May kapalit at sariling pakay pa rin ang lahat. Ngunit si Chen Haisheng lamang. Ang kahit nasa putikan na, ay may dangal at pananagutan pa rin. Nais niyang umasa sa sarili niyang lakas. Upang mabigyan ang kanyang pamilya. At ang mga kababayan niya ng mas magandang buhay. Tunay siyang isang lalaking may paninindigan. Kaya ko siyang iligtas. Gusto ko lamang makita. Kung gaano talaga kahusay ang binatang kayang ipagsawalang bahala ng anak ko ang lahat. Gaano ba talaga siya kagaling? At karapat-dapat ba siya sa iyo? At kung kaya niyang panindigan ang kanyang dangal. Tandaan mo, isang pagkakataon lang ang ibibigay ko sa kanya. Kung makakabangon siya, sarili niya lamang ang makapagtatagumpay para sa kanya. Haisheng. Pumayat ka. Yuehua, salamat sa iyo. Alam mo kung kaninong gawa ang lahat ng ito. Si Zhao Jingyi. Ang pinsan niya ay vice-gobernador ng kabisera ng lalawigan. Ang kooperatiba mong iyan ay parang tuta lamang sa paningin niya. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Garantiya na 100,000 unit bawat taon. Sa kabuuan, 160,000 unit. Pero may 3 akong kondisyon. Una, magtayo ka ng pabrika ng pagproseso ng yamang dagat sa kanayunan. Ikalawa, sa loob ng 1 taon, pabagsakin mo si Zhao Jingyi. Ikatlo, pagkalipas ng 1 taon, magdala ka ng 850,000 halaga ng handog sa kasal. At pakasalan ang anak ko. 850,000. Huwag kang magsalita.
Hindi kailanman mababa ang handog sa kasal ng pamilya Wang. Kahit 300,000, kulang pa rin. Si Li Jiang ang makapagpapakasal sa kanya. Sa loob ng 1 taon, tatapusin ko ang lahat ng 3 kondisyon. Ito ang 100,000 panimulang puhunan. Sa kanya nakasalalay ang pagtatayo ng pabrika at paggawa ng mga kalsada. Hai Sheng, hihintayin kita. Pakakasalan kita pagkalipas ng 1 taon. Kuya, nakabalik ka na. Tipunin ang mga kalalakihan para sa isang pagpupulong. Magtatayo tayo ng pabrika ng pagpuproseso ng lamang dagat. ₱100,000,000. Si Ikiang ang mamamahala sa lugar ng konstruksyon. Si Ergao ang bahala sa pagbili ng mga materyales. May nangyari na naman kay Direktor Wang. Pagtayuin mo siya. Matandang He. Abala ka ba? Boss Zhao. Ano po ang maitutulong ko sa inyo ngayon? Maliit na bagay lang. Sa silangang bahagi ng Nayong Siyasya. Iyong bakanting lupang nasa tabing dagat. 12 ektarya. Bibilhin ko iyon para pagtayuan ng pabrika. Boss Zhao. Ang lupang iyon ay pag-aari ng buong Nayon. Ayon sa patakaran. Ang buong Nayon lamang. Ang maaaring magbenta kapag nagkaisa ang lahat. Matandang He. Huwag ka nang magkunwaring mangmang. Ang 1,000 ito ay sapat na para sa kalahating taon mong sweldo, hindi ba? Tulungan mo akong maaprubahan ang mga dokumento. Hai Sheng. Masama ang balita. Si Zhao Jingyi, ang walang hiyang gagong iyon, ay bumili ngayon sa bayan ng lupang nasa silangang bahagi ng ating Nayon. Ano? Tiu Chen. Kailan pa ito nangyari? Ngayong umaga lang. Pipirma na sila ng kontrata ngayong hapon. Tiu Chen. Tinawag po ba ninyo ang lahat ng 46 na pamilya? Isa mula sa bawat pamilya. Papunta sa tanggapan ng Nayon. Kailangan ko po sila ngayong hapon. Chen Haisheng. Ano ang balak mong gawin? Boss Zhao. Ang buong Nayong Siyasya ay nagpasya ng sama-sama. Natutulan ang pagbili mo ng lupa. Tutulan. Wala akong pakialam sa desisyon ng buong Nayon. Pumayag na ang bayan. Director He. Nasa kamay ko ang mga liham ng pagtutol na may tatak ng hinlalaki. Ng lahat ng 46 na pinuno ng pamilya sa Nayong Siyasya. Ayon sa batas noong 1983, ang mga tuntunin sa pamamahala ng lupang pag-aari ng komunidad. Anumang paglilipat ng lupang panlahat ay dapat munang pagkaisahan ng 2/3 ng buong Nayon bago ito maging balido. Chen Haisheng. Saan mo natutunan ang batas na iyan? Boss Zhao. Bagamat hanggang junior high school lang ang pinag-aralan ko. Sa pagnenegosyo, kailangang alam muna ang batas. Mga kababayan, magtatayo ang kooperatiba ng pabrika ng pagpoproseso ng lamang dagat. Ang lupang nasa silangan ng Nayon ang ugat ng ating kabuhayan. Sino ang pumayag na ibenta ito kay Zhao Jingyi? Wala sa amin ang pumayag. Director He. Ito ang tunay na demokrasya. Kung pipirma pa kayo, magdadala ako ngayon din ng mga tao sa komisyon sa pagdidisiplina ng lalawigan para iulat kayong tumatanggap ng suhol at ginagamit ang posisyon. Iulat ko kayong tumatanggap ng pera kapalit ng pabor. Zhao. Boss Zhao. Tungkol dito.
Pag-iisipan ko muna itong mabuti. Director He. Ang buong Nayong Siyasya ay narito ngayon sa tanggapan ng Nayon. Opisyal na naghain ng aplikasyon para bilhin ang lupang ito. Ang presyo ay ayon sa itinakda ng pamahalaan. 500 yuan bawat mu. Kabuang 6,000 yuan. Haisheng, ikaw. Director He. Bayad ng buo dito mismo. Aasikasuhin ninyo po ngayon din. 1,974. 1,979. CJ. Haisheng. Boss Zhao. Mag-ingat ka. Hindi na kailangang ihatid. Wang Qinian. Talaga bang nakipagkasundo ka sa batang taga-bukid na iyon? Lumagda siya sa kasunduang nagkakahalaga ng 850,000. Para sa dote. Nababaliw ka na ba? 850,000. Isang hamak na taga-bukid. Paano niya magagawa iyon? Makakaipon siya ng 850,000 sa loob ng isang taon. Niloloko mo si Yuehua sa ganitong paraan. Ina ni Yuehua. 850,000. Iyan ang pangarap na ibinigay ko sa kanya. Ang pangarap na ito. Ang magtutulak sa kanya na maging isang dragon. Kung hindi niya ito may ipon. Ibig sabihin, hindi siya karapat-dapat kay Yuehua. At hindi na niya kailangang pakasalan siya. Wang Qinian. Sinasabi ko sa iyo. Hindi ako maghihintay ng isang taon. Ang pamilya Li ay magdaraos ng seremonya ng pagpapakasal sa susunod na buwan. Dapat pakasalan ni Yuehua si Li Jiang. Haisheng. Tiu Chen. Ilagay sa pagawaan ang mga gamit at sa silangang bodega ang iba. Anak. Tumatawag si Binibining Yuehua. Yuehua. Haisheng. Sinampal ako ng nanay ko ngayon. Yuehua, anong nangyari? Haisheng, ayaw nang maghintay ng nanay ko ng isang taon. Gusto niyang sa susunod na buwan ay ipakasal ako kay Li Jiang. Yuehua, sabihin mo sa nanay mo na sa susunod na buwan. Ako si Chen Haisheng. Ay personal na pupunta sa kabisera ng lalawigan para makipag-usap sa kanya. Mga kababayan, ngayon ako si Chen Haisheng dito sa. Sila ang bahagi ng Nayong Siyasya sa lupang ito. Ay maglalagay ng pundasyon para sa pabrika ng pagpoproseso ng yamang dagat ng Siyasya. CJ. Chen Haisheng, Nayong Siyasya. Yuehua. Hintayin mo ako. Maghintay ka pa ng kalahating taon. Tiyak na maihahatid ko ang 850,000. Sa mismong pintuan ng bahay ninyo. Bumagsak. Kabuuan, 2,600. Kabuuan, 26,000. 5 buwan na ang lumipas. 1,300 yuan lang ang hawak ko. Kulang pa ako ng 840,000 para umabot sa 850,000. 8,700 yuan. Sa isang taong palugit na itinakda ni Wang Qinian. 7 buwan na lang ang natitira. Sa ika-27 ng buwan, Yuehua. Sa ika-27 ng buwan, 12:00 ng gabi. Sa ika-27 ng susunod na buwan, ikakasal na ako, Yuehua. Haisheng, sa ika-27 ng susunod na buwan ay ikakasal na ako. Yuehua. Kulang pa ako ng 848,700 yuan. Ano na ang gagawin ko? Mga kabarangay, may isang bagay akong nais pag-usapan sa inyong lahat ngayon. Isasangla ko ang pabrika ng pagpoproseso ng lamang dagat. Sa Rural Bank ng Bayan. Para umutang ng 500,000. Ano, isasangla mo ang pabrika sa halagang 500,000. Nasisiraan na ba ng bait ang batang ito? Haisheng, nababaliw ka na ba? Kaya mo bang bayaran ang 500,000? Pag-aari nating lahat ang pabrika. Bakit ikaw lang ang magsasangla nito? Gagawin kong cold storage ang pabrika. At bibili pa tayo ng 2 malalaking bangka. Para ang Nayong Siyasya ay makahuli ng 50,000 kilo ng isda sa isang biyahe. Mga kabarangay, mula nang bumili ang batang ito ng unang bangka,
Hindi niya tayo kailanman binigo. Siya ang nanguna sa pagtatatag ng kooperatiba. Siya ang nanguna sa paglaban kay Zhao Jingyi. Siya rin ang nanguna sa pagtatayo ng pabrika. Sino ba sa atin ang hindi kumita nitong nakaraang kalahating taon? Ngayon, isasangla ng batang ito ang pabrika. Para umutang ng 500,000 at gumawa ng malaking bagay. 500,000 ang utangin para sa malaking plano. Ako, si Chen Degi, ang unang sumasang-ayon. Sumasang-ayon din ako, Haisheng. Sasama ako sa iyo. Gawin natin. CJ. Mga kabarangay, salamat sa pagtitiwala ninyo sa akin. Rural Bank ng Bayan. Opo, Boss Zhao, makakaasa kayo. Direktor ng bangko. Ang utang ni Chen Haisheng ay sisiguraduhin kong maharang. Sisiguraduhin kong maharang iyon, Direktor. Hihihi, Director. Aba, Boss Chen. Napadaan kayo para mangutang. Opo, isasangla ko ang pabrika para sa 500,000. Director. Opo, Boss Chen. Pasensya na po. Pero ang halaga ng pabrika ninyo ay hanggang 300,000 lamang. Ayon sa patakaran, hanggang 150,000 lamang ang maipapautang ko sa inyo. Kayo na mismo ang pumunta kay Direktor Zeng para lumagda. Direktor, gagamitin ko ang pabrika bilang sangla. Wala kayong pananagutan sa anumang panganib. Boss Chen, gusto ko rin kayong tulungan. Pero 3 buwan pa lamang umaandar ang pabrika ninyo. Napakalaki ng panganib. Lumagda na ako. Kapag nagkaproblema kayo, mawawala ang trabaho at posisyon ko. Boss Chen, humanap na lang po kayo ng ibang paraan. Haisheng, sumakay ka na. Haisheng, hindi naging maayos ang pakikipag-usap mo kay Direktor Zeng. Tio Wang, paano ninyo nalaman? 30 taon na akong nagnenegosyo. Hindi ako pupunta. Ngayong gabi, kailangan mong umalis at malalagay ka sa alanganin. Ang 500,000 ito ay paunang bayad ng Wang Maritime Trade para sa mga order ng lamang dagat sa susunod na 3 taon. Gamitin mo ito upang palakihin ang pabrika. Tio Wang, bakit ninyo ako tinutulungan ng ganito? Haisheng, dahil kay Yue Hua. Ikaw lang ang pinili niya sa buong buhay niya. Pero kailangan kumpleto ang 850,000. Walang bawas kahit 1 sentimo. Iyan ang tuntunin. Tio Wang. Naiintindihan ko po. Haisheng. Bukas na ang araw ng aming engagement. Ngunit hindi pa rin ako nakatanggap ng balita mula sa iyo. Ikaw mismo ang nagsintas nito para sa akin. Palagi ko itong dala. Yue Hua, nakita mo na ba ang damit para bukas? Inay, nakikiusap ako, maghintay pa po kayo. Haisheng, pupunta siya. Si Haisheng, isang hamak na taga na yon. Ano ang maipambabayad niya? 850,000. Bibigyan ko siya ng 10 taon. Hindi niya iyon makukumpleto. Inay, wag po. Inay. Haisheng. Ibinigay ito sa akin ni Haisheng. Yue Hua, makinig ka sa akin. Bukas, kailangan mong magsuot ng damit formal. At pakasalan si Jiang. Haisheng. Bilisan mo at pumunta ka rito. Anak. Talaga bang nakalikom ka ng 850,000? $850,000. Pinagtagpi-tagpi ko ang lahat ng kaya ko. Sa wakas, nabuo ko rin ang halaga. Opo. Anak, kayanin mo. Tio Chen. Hindi ko po masusuklian ang kabutihan ninyo. Anak, kahit buong buhay mo, hindi mo iyon mababayaran. Anak, katulad mo ang iyong ama. Pareho kayong tunay na mga lalaking marangal at matatag. Itong matandang si Tio Chen. Makikita kang mayuwi si binibining Yue Hua. Sapat ng gantimpala iyon para sa akin. Anak, tandaan mo ito. Kapag ang isang lalaki ay nakarating sa kabayanan at haharap sa malaking tarangkahan, dapat siyang pumasok ng buong tindig at lumabas ding nakatayo ng tuwid. Tandaan ko po. Yue Hua,
Pagdating ko riyan, kapag nakarating na ako. Bini-bini. Napakaganda ninyo po. Ang piging ng kasal ni Nali ay magsisimula na. Magsisimula na ang piging. May aksidente sa unahan. Pansamantalang paradahan. Hindi pwedeng huminto rito ngayon. Haisheng, nasaan ka? Huwag kang lalampas ng 1 oras. Dapat nasa seremonya ka sa tamang oras. Binata, nakabangga ka ng tao. Bilisan mo. Bilisan mo pa. Yuehua, maghintay ka pa sandali. Mga ginoo at mga binibini. Malugod namin kayong tinatanggap. Ang anak kong lalaki, si Li Jiang at ang Wang Maritime Trade, ay nagdaraos ng piging ng pagpapakasal ni binibining Wang Yuehua. Binabati ko kayo, binabati ko kayo. Yuehua, ngumiti ka naman. Ayaw mong uminom ng toast. Super. Lay Hotel. Bilis. Binata. Huwag kang magmadali at magdulot ng trapiko. Super. Cyper. Narito ang 100. Dalhin mo ako roon sa loob ng 15 minuto. Sige, ayos. Kumapit ng mabuti. Yuehua, hintayin mo ako. Darating ako agad. Mga panauhing pandangal. Ang panganay na anak ng pamilyang Li, na si Li Jiang at ang Wang Maritime Trade, ay formal nang nagsisimula ng seremonya ng pagpapakasal kay binibining Yuehua. Opisyal nang nagsisimula. Yuehua, ang singsing na ito. Ako mismo ang nagdala nito mula sa Burma. Ako mismo ang nagdala nito rito. Pahintulutan ninyo akong isuot ito sa inyo. Pangsiguridad, ilabas ninyo ang hamak na tagabundok na ito. Haisheng. Haisheng. Yuehua, patawad. Nahuli ako. Chen Haisheng. Pumunta ka ba rito para manggulo? Yuehua, nababaliw ka na ba? Sumama ka na sa akin pa uwi. Tio Wang, ang napagkasunduan po natin noon ay 850,000 bilang handog sa kasal. Ako si Chen Haisheng at ngayong araw, dala ko po ang buong halaga, walang kulang. Impossible. Isang hamak na taga na yon. Saan niya kukunin ang 850,000? Siguradong peke ang perang iyan. Kaya ko pong ilabas ang perang ito. At makakayanan nito ang anumang pagsusuri. Ako si Chen Haisheng at ngayong araw ay hindi ako naparito para manggulo. Naparito ako upang pakasalan ang aking Yuehua. Matandang Wang, huwag kang padalos-dalos. Ah! Ako si Wang Qingyan at ngayong araw, sa harap ng lahat, ipahahayag ko ang isang bagay. 1 taon na ang nakalipas. Nakipagkasundo ako kay Chen Haisheng sa halagang 850,000 bilang handog sa kasal. Binigyan ko siya ng 1 taon upang maipon iyon at mapakasalan si Yuehua. Wang Qingyan, nababaliw ka na ba? Ngayon ang kasalan ni na Yuehua at ng batang Panginoon ng pamilyang Li. Bakit mo pa binabanggit si Chen Haisheng? Ngayong araw, 2 buwan bago ang takdang panahon, si Chen Haisheng ay nagdala ng 850,000 bilang handog sa kasal, walang kulang, sa harap ko. Buong buhay akong nagnegosyo at ako si Wang Qingyan. Napakarami ko nang nakitang matatalinong tao. Nasunod sa may kapangyarihan. Nakakita na rin ako ng napakaraming hamak na taong puro salita ngunit walang paninindigan. Ngunit sa buong buhay ko, 2 lalaki lamang ang tunay kong hinangaan. Ang una ay ang yumaong guro ko, na nagturo sa akin ng tamang asal at gawa. Ang ikalawa ay si Chen Haisheng, na nakatayo ngayon sa harap ko. Isang lalaking tumutupad sa pangako at may pananagutan. Gaano man kahirap ang landas sa hinaharap. At ginagawa ang lahat ng kanyang sinasabi. Ginoong Li, taos puso po akong humihingi ng paumanhin. Kinakansela ang piging ng kasunduang kasal ngayong araw. Wang Qingyan, nilalaro mo ba ang pamilya Li? Ginoong Li, ang kasalang ito ay hindi kailanman buong loob na tinanggap ng aking pamilya. Ang pagpapakasal ni Yuehua ay bilang ama niya. Ako ang kailangang magpasya ngayon. Yuehua, susunduin kita at iuwi. Haisheng. Tio Wang,
Makalipas ang 10 araw, sanayong siya siya. Magdaraos ako ng kasal at pakakasalan si Wehua. Inaanyayahan ko po kayong dumalo. CJ. Ano? Chen Haisheng. Dinala niya si Wehua pabalik sa halagang 850,000. Imposible, isang hamak na taga na yun. Paano niya may ipon ang 850,000? Chen Haisheng, hindi kita hahayaang magtagumpay. Panahon ng gamitin ang pamana ng aking ikatlong tiyuhin. Panahon ng gamitin ito. Anak, kahit nasa langit ka na, tiyak na masaya ka rin. Yuehua. Yuehua, sisiguraduhin kong poprotektahan kita hanggang sa huli. Chen Haisheng, sinisira mo ang kabuhayan ko. Inaagaw mo ang negosyo ko. Ako si Zhao Jingyi. 20 taon kong minopolyo ang siyasya. 50 taon ko nang kontrolado ang buong bayan ng Nanwan. Ngayon, dahil sa pagpilit mo sa akin, wala na akong mapuntahan. Hindi na ako makakaligtas. Hindi ka rin makakaligtas. Sabay tayong mamamatay. Yuehua. Haisheng. Chen Haisheng, nangako kang poprotektahan siya hanggang sa huli. Hindi naman ito malubha. Matindi ang naging bangga niya. Nabigla siya ng husto. May pinsala sa ibabang bahagi ng tiyan. Lubusan siyang gagaling sa tamang pahinga at pag-aalaga. Haisheng. Ayos ka lang ba? Ayos ka lang ba? Yuehua, ayos lang ako. Tiyak na pagbabayarin ko si Zhao Jingyi. Si Zhao Jingyi. Dugo ang kapalit ng dugo. Kasama, magre-report ako sa pulis. Pumasok si Zhao Jingyi sa pribadong tahanan sa kalaliman ng gabi. Sinadya niyang manakit. At iligal niyang itinago ang minanang lumang baril. Narito ang lahat ng ebidensya. Ano ang balak ninyong gawin? Wala akong nilabag na batas. Zhao Jingyi. Sa harap ng batas, wala kang mapagtataguan. Taon, 20,225. Kapitan Zhang, sinadya ni Zhao Jingyi na manggulo. Ilegal na pagtatago ng baril. Panghihimasok sa tahanan at pananakit sa kalaliman ng gabi. Matibay ang ebidensya, singtibay ng bundok. Simulan agad ang investigasyon. Hindi natin hahayaang maghari ang mga kriminal.
Haisheng. Ito ang Hong Kong at Macau. Kontrata para sa 45.9 milyong halaga ng order. Lahat ay para sa iyo. Itay. Sa loob ng 6 na buwan. Sa loob ng 6 na buwan, ang Hahay Group. Nalampasan ng benta ng Nayong Siyasya ang 5 milyon. Mula sa isang lugmok na maliit na nayon ng mga mangingisda. Naging tanyag na sentro ng pagpoproseso ng yamang dagat sa buong rehiyon. Umuusbong ang produksyon at benta. Dahil dito, dumayo ang malalaking negosyante mula sa ibang lugar upang makipagnegosasyon. Dumayo rin ang malalaking negosyante sa grupo ng Siyasya upang makipagnegosasyon. Dumayo ang malalaking negosyante mula sa ibang lugar upang makipagnegosasyon. Nagsisimula pa lamang ang pagbabago ng Nayong Siyasya. Ginoong Zhang, malugod namin kayong tinatanggap. Salamat sa pagod ninyo sa paglalakbay. Ginoong Chen, matagal ko nang naririnig ang pangalan ninyo. Ngayon ay personal kong pinangunahan ang aming grupo upang makipagtulungan sa inyo. Ginoong Chen, diretso na tayo sa usapan. Isang taong kontrata na nagkakahalaga ng 45 milyong unit. Lahat ng dekalidad ninyong produkto mula sa grupo ng Siyasya. Bibilhin ng Wang Maritime Trade. 20 buwan. Buwan-buwan. Pirma ng magkabilang panig. Ginoong Chen, ikinagagala kong makipagtulungan sa inyo. Ginoong Zhang, ganoon din. Abiso ng pagtanggap. Haizi, Ami. Ami, nakapasa siya. Dumating na ba ang liham ng pagtanggap ko? Nakapasa siya sa Peking University. Talagang nakapasok ang kapatid ko sa Peking University. Mga kababayan, simula ngayong araw, ang 49% bahagi ng grupo ng Siyasya ay buong-buo kong ipamamahagi sa 46 na pamilyang taga-nayon. Chen, ako si Haisheng. Hindi tunay na yaman ang yumaman ng mag-isa. Ang tunay na tagumpay ay kapag sabay-sabay na yumayaman ang buong Nayong Siyasya. Maparusahan ang masasama, ligtas ang bawat pamilya, at umunlad ang buong nayon. Ito ang katuparan ng pangarap ko. Sa natitira nating buhay, babantayan natin ang dagat na ito at hindi na muling magkakahiwalay.